Your Honor, yung pong ghost project na yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Ano po, may po siya yung may heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir? Will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabwatan sa mga kontraktor para kumita. Absolutely agree, Mr. Chairman. So, kung wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na poor performance yung kanilang trabaho, substandard, hindi po kayo kikilos. Kaya binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard, or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because... Kasasabi lang po ng GPBB kanina, na galing sa SIAP, under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? That's the Philippine domestic... Your Honor, yung pong ghost project na yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabwatan sa mga kontraktor para kumita. Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright, ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat, kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPW yung trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh.
may mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron mo pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po ay napigilan na. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, ng mga unsatisfactory, poor performance sa mga kontraktor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Kindly Contractor. identify yourself. I'm Derek Crispy Dakay. I'm the chair of PICAP, Your Honor. Wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na poor performance yung kanilang trabaho, substandard. Hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because... Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP. Under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? That's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat contractor ang mga board member ng PICAB. Mr. Chairman, member ng PICAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalokohan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? Bali may po siya yung may heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Thank Mr. President, Mr. Chairman, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya gawa-gawa lang itong valid umano Okay. reason. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami, di ba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Yes. So please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension at katunayan nga po marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Senator Ontiveros. Lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi niyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then, pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap.
tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. na-override na po ba yung proposal nyo na show cause muna? O No, he has already explained because he's the subject of the contempt citation or the motion at least. No? So we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue show cause orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection nyo ay magsabi kayo ng totoo under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%?